Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ang dami ko pong natututunan sa mga kwento ninyo, lalo na tungkol sa pag-ibig at tamang desisyon. Ako nga po pala si Ika. Hindi ko tunay na pangalan. 34 years old, taga Batangas City. May gusto lang po sana akong ikwento tungkol sa pagkakamaling minsan ko nang nagawa. Noong mga panahon na yon, Papa Choy, ay sobrang saya ko kasi finally na-deploy na rin ako sa manufacturing company na matagal ko nang pinapangarap mapasukan. Na-assign ako as quality control staff. Kaya sobrang proud ko sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi, unti-unti nang naaayos ang buhay ko at may direksyon na talaga ako. Siyempre, excited din ang boyfriend kong si Kaiser. Para sa akin, ilang beses niya pa akong binati at sinabing deserve ko raw yun. Dahil nakita niya kung gaano ako nagpuyat at nagsikap para makapasok doon. Pero kasabay ng bagong trabaho ko, ay nagsimula rin ang pagiging sobrang busy ko. Adjusting pa lang ako noon sa schedule, sa workload at sa pressure. Si Kaiser naman ay may sarili ring trabaho, kaya pareho kaming halos pagod pag weekdays. Ang ending, bihira na lang talaga kaming magkita. Sunday na lang ang naging rest day naming dalawa. Kaya iyon na lang sana ang araw para makabawi kami sa isa't isa. Kaso doon naman nagsimula ang madalas naming pag-aaway. Mahilig kasi si Kaiser sa rides kasama ang tropa niya. Hindi naman siya umiinom o kung ano-anong bisyo. Pero ang kinaadikan niya talaga ay ang pagmumotor. Halos every Sunday, may long ride sila kung saan-saan. Minsan sa Tagaytay, minsan sa Quezon, at minsan naman madaling araw pa lang, umaalis na sila. Noong una ay naiintindihan ko pa, Papa Choy. Iniisip ko na stress reliever niya rin yon. Pero habang tumatagal, ay napapansin kong parang mas excited pa siya sa mga plano nila ng tropa kaysa sa mga plano naming dalawa. Madalas akong magtampo. Sunday na nga lang tayo pwedeng magkita. Sasama ka pa sa rides nyo? Minsan kong tanong sa kanya. Minsan lang naman to, babe. Sa susunod babawi ako. Lagi niyang sagot. Pero dumating sa point na paulit-ulit na lang ang ganoong usapan namin. Unti-unti ay nararamdaman kong parang hindi na ako priority sa buhay niya. At doon nagsimulang mabuo ang lamat sa relasyon naming akala ko noon ay matibay. Dahil sa madalas naming hindi pagkakaintindihan ni Kaiser, ay mas pinili ko na lang ilaan ang oras ko sa trabaho. Iniisip ko kaysa lagi ko akong magtatampo at nag-aabang sa oras na baka maalala niya ako, ay mabuti nang maging busy. Total bago pa lang din naman ako noon sa company, kaya marami pa akong kailangang matutunan. Sa quality control ay hindi pwedeng bara-bara. Kailangan tutok sa bawat detalye. Dahil isang mali lang ay malaking aberya na agad sa production. Kaya talagang sineryoso ko ang trabaho.
So doon ko na lang ibinuhos ang energy ko. Halos magdadalawang buwan na rin ako noon sa company nang makilala ko si Jello. Actually, isang beses ko pa lang talaga siya nakasama ng matagal. Nangyari yon noong pinasupport kaming ilang tao sa kabilang department dahil kulang sila ng tao. Nandoon si Jello. Isa lang siya sa mga nakasama ko sa shift. Pero ewan ko ba, ang gaan niya kausap. Hindi siya yung tipo na maangas o trying hard magpatawa. Simple lang siya pero marunong makisama. Habang nagtatrabaho kami, paminsan-minsan ay nagkukwentuhan kami. Bago ka pa lang dito? Tanong niya. Oo magto 2 months pa lang. Sagot ko naman. Kaya pala ngayon lang kita nakita dito. Sagot niya. Ewan ko, Papa Choy. Pero ang gaan ang dating noon sa akin. Siguro kasi friendly siya at marunong magpa-feel na welcome ako. Buong shift na yon ay naging magaan para sa akin ang trabaho. Kahit pagod, ay napapangiti ako sa mga simpleng banat at kwento niya. Kaya nagulat ako nang paalis na kami at may nagsabi na last day na pala ni Jello. Nag-resign na raw siya at yun na ang huling duty niya. Parang bigla akong nalungkot kahit wala naman kaming malalim na pinagsamahan. Para bang may dumaan lang na taong unexpectedly naging okay kausap tapos bigla ring nawala. Pag-uwi ko noon ay naisip ko na lang na baka ganoon talaga. May mga taong saglit mo lang makikilala. Tapos lilipas na parang simpleng alaala lang. Hindi ko alam na hindi pa pala doon nagtatapos ang kwento namin. Samantala habang tumatagal ay mas lalo lang naging magulo ang relasyon namin ni Kaiser. Kung noong una ay simpleng tampuhan lang dahil sa rides at tropa niya. Kalaunan halos lahat na lang pinagtatalunan namin. Minsan, hindi siya makakapag-update buong araw. Tapos kapag ako ang nagtatanong, sasabihin niya na nasasakal daw siya. Kapag ako naman ang hindi nakapag-reply dahil busy sa trabaho, magtatampo siya. Parang lagi na lang may mali. Dumating pa sa punto na kaya naming hindi mag-usap ng ilang araw. Tapos naging 1 linggo. Minsan umaabot pa ng halos 2 linggo na didmahan lang kami sa isa't isa. Nakakapagod na, Papa Choy. Nasa point na ako noon na parang hindi ko na alam kung relasyon pa ba talaga yon o nasanay na lang kami na nariyan ang isa't isa. Isang gabi habang nagpapahinga ako galing shift at nakahiga lang habang nag-scroll sa phone, ay may nag-pop na message request. Hindi ko agad pinansin noong una. Akala ko spam lang o kung sino. Pero nang chinek ko ang profile, ay napaupo ako bigla. Si Jello. Nagulat ako kasi hindi ko naman ibinigay sa kanya ang account ko. Siguro nakita niya lang ako sa suggested friends dahil may common workmates kami. Simple lang ang message niya. Hi, kumusta? Naalala mo pa ba ako? Napangiti ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Nag-reply ako syempre. At doon nagsimula ang mas madalas naming pag-uusap. Noong una casual lang. Kumustahan tungkol sa work. Bakit siya umalis sa company? At kung saan na siya nagtatrabaho. Hanggang sa tumagal ang usapan namin gabi-gabi. Napansin ko na ang dali niyang kausap. Marunong siyang makinig. Hindi siya dry mag-reply
at parang interesado talaga siya sa mga sinasabi ko. Minsan, naikukwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa mga problema namin ni Kaiser. Hindi naman siya nangihimasok. Madalas nakikinig lang siya. Hanggang isang gabi ay bigla siyang naging seryoso. May kailangan akong sabihin sa iyo. Kinabahan ako. Doon niya inamin na may anak na siya, isang lalaki, at may ka-live-in partner siya. Parang biglang tumigil ang mundo ko habang binabasa ko ang messages niya. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Hindi naman kami pero parang may kung anong disappointment akong naramdaman. Sinabi niya agad na gusto raw niyang maging honest sa akin. Ayon sa kanya, ay matagal na raw silang hindi okay ng partner niya. Magkasama na lang daw sila para sa anak nila. Lagi raw silang may away at halos wala na raw maayos na usapan. Tapos nabanggit niya na nagtatrabaho rin pala sa parehong company namin ang partner niya. At matagal na raw doon. Bigla akong kinabahan. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kung anong guilt agad akong naramdaman. Kahit wala pa namang masama sa pag-uusap namin ay alam kong delikado na. Tinanong ko kung sino at sinabi niya ang pangalan. Pagkabasa ko ay parang may naalala ako kasi pamilyar yung name. Kinabukasan pagpasok ko sa work ay hindi ako mapakali. Palihim akong nagtanong-tanong sa ilang ka-work ko. Nang malaman ko kung sino ay mas lalo kong natigilan. Nakasama ko na pala siya minsan sa isang support duty. Naalala ko agad ang mukha niya. Tahimik siya pero mabait. Noong nakasama ko siya ay tinulungan pa niya akong mag-adjust sa process nila. Magaan din siya kausap. Hindi siya yung tipo na maiisip mong may malaking problema sa relasyon. Doon ako sobrang nakonsensya, Papa Choy. Pakaramdam ko kahit simpleng usap pa lang ang meron sa amin ni Jello ay mali na. Lalo na't kilala ko na kung sino ang partner niya. Totoong tao siya para sa akin. At hindi lang basta kwento o pangalan. Buong araw akong bothered. Pag-uwi ko ay nakita ko na naman ang message ni Jello. Pero hindi ko na ni-replyan agad. Kinabukasan ay mas naging cold na ako sa kanya. Hanggang sa tuluyan ko na siyang iniwasan. Hindi ko alam kung may nararamdaman na ba ako noon o na-appreciate ko lang ang attention na binibigay niya sa panahong magulo kami ni Kaiser. Pero isang bagay ang nasa isip ko noon. Ayokong maging dahilan ng sakit ng ibang babae. Kahit gaano pa kagulo ang sitwasyon nila, ay ayokong mapunta sa posisyon na alam kong may masasaktan dahil sa akin. Akala ko kapag iniwasan ko si Jello ay kusa na rin siyang titigil. Pero nagkamali ako, Papa Choy. Kahit ilang beses kong hindi sinisin o nireplyan ang message niya, ay tuloy pa rin siya sa pag-chat. Minsan simpleng kumusta ka lang, minsan naman nagtatanong kung galit ba raw ako. Noong una ay deadma lang talaga ako. Iniisip ko, mas okay nang wag ko na lang pansinin para wala nang humaba pang usapan. Pero habang tumatagal ay mas naging porsigido siya. May mga pagkakataon pang tatawag siya. Hindi ko sinasagot. Pero paulit-ulit pa rin. Hanggang isang gabi pag open ko ng messenger ko, pagkatapos ng shift, ay nakita ko ang sunod-sunod niyang messages. Ika, bakit ka umiiwas? May nagawa ba ako? Bakit? Dahil may partner ako?
Tapos may huli pa siyang message na talagang nagpahinto sa akin. Kung kailan gusto na kita, saka ka naman lumalayo. Napatingin lang ako sa screen. Hindi ko agad alam ang ire-reply. Pero after ilang minuto ay nag-type ako at diniretso ko na siya. Jello, may partner ka. May anak ka. Hindi tama to. Kung may respeto ka sa kanila, maging fair ka. Akala ko titigil na siya. Akala ko magigising siya sa sinabi ko. Pero ilang segundo lang ay nag-reply siya. Kasunod ang mga screenshots na sinend niya. Noong una ay ayoko pang buksan. Pero na-curious ako. Pag open ko ay conversation pala yon ng partner niya sa ibang lalaki. Hindi lang isa, kundi ilang magkakaibang usapan. May mga sweet messages at may plano pang magkita. Nanlamig ako habang binabasa yon. Kasunod nun, ang message niya. Matagal na to, Ika. Ilang beses ko nang nahuli. Pinipilit ko na lang para sa anak namin eh. Pagod na ako. Hindi ko alam kung bakit pero doon biglang nag-iba ang tingin ko sa sitwasyon niya. Parang mas naintindihan ko kung bakit siya ganon. Kung bakit siya naghahanap ng makakausap. Kung bakit parang kumakapit siya sa kahit konting comfort na makuha niya. At siguro, dahil magulo rin ang sitwasyon ko kay Kaiser, ay mas naging madali para sa akin na intindihin siya. Sa totoo lang ay pagod na rin ako noon. Pagod na akong maghintay na baka magbago si Kaiser. Pagod na akong makiusap para lang bigyan niya ako ng oras. Kahit kami pa technically, ay ramdam ko nang wala na yung dating kami. Parang relasyon na lang sa pangalan. At sa gitna ng lahat ng pagod na yon, ay nandoon si Jello. Nakikinig. Nagtatanong kung okay lang ba ako. Nag-aalala kapag hindi ako nakapag-reply. Mga simpleng bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Unti-unti ay bumalik ang interes ko sa kanya. Mula sa simpleng sagot ay naging mahabang usapan na ulit. Minsan hanggang madaling araw. Nagkukwentuhan kami tungkol sa trabaho, sa buhay at sa mga frustrations namin. Pareho kaming may mga bitbit na sama ng loob sa mga relasyon naming hindi na maaayos. At siguro, dahil pareho kaming sugatan, ay doon kami nagkaintindihan. Hanggang sa dumating ang araw na inamin niyang mas lalo raw lumalim ang nararamdaman niya para sa akin. Dapat doon pa lang ay umatras na ako. Alam kong mali at alam kong komplikado. Pero imbis na lumayo ay hinayaan kong manatili siya. Hindi ko na rin itatanggi sa sarili ko na may nararamdaman na ako. Siya ang naging takbuhan ko sa mga panahong hindi ko na maramdaman ang halaga ko kay Kaiser. At ako naman ang naging pahinga niya mula sa gulong meron siya sa partner niya. Doon nagsimula ang lahat. Ang lihim naming relasyon na walang nakakaalam. Isang relasyong alam naming pareho na mali. Pero pareho rin naming piniling pasukin dahil sa comfort na naibibigay namin sa isa't isa. At doon nagsimula ang pinakamagulong parte ng buhay ko. Mas lalong lumalim ang relasyon namin ni Jello habang tumatagal, Papa Choy. Kung dati puro chat at tawag lang, ay dumating sa point na pareho na kami naghahanap sa isa't isa araw-araw. Kapag hindi siya nakakapag-message, ay hinahanap ko. Kapag tahimik ako, ay siya naman ang unang nangangamusta. Parang nasanay na kami na palaging magkausap. Hanggang isang araw ay nagyaya siyang magkita kami. Kinabahan ako nang mabasa ko ang message niya.
Matagal akong hindi nag-reply. Paulit-ulit kong iniisip kung tama bang pumayag ako. Alam ko kasing iba na yon. Hindi na simpleng usap lang. Pero sa huli ay pumayag din ako. Dahil lihim ang lahat sa amin, ay hindi pwedeng sa kung saan lang. Kaya nagkita kami sa isang hotel na medyo malayo sa lugar namin. Buong biyahe, papunta roon, ay ang bilis ng tibok ng puso ko. Halo-halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Pagkakita pa lang namin sa isa't isa, ay ramdam ko agad ang tensyon. Tahimik lang kami noong una. Parang parehong hindi alam kung paano sisimulan. Pero nang magkalapit kami, ay doon na nawala ang lahat ng alinlangan. Nagyakapan kami ng mahigpit na parang matagal nang gustong maramdaman ang isa't isa. Hanggang sa sinimula na niya akong hawakan at naglapat ang mga labi namin. Halik na marahan lang nung una hanggang sa naging mapusok. Hindi ko inakalang magagawa ko yun. Hindi ko inakalang ibibigay ko ng buo ang sarili ko kay Jello. Pero nang mga oras na yon, ay wala akong ibang iniisip kundi siya. Ramdam ko rin kung gaano siya kasabik sa akin. At ganoon din ako sa kanya. Sa gitna ng mga bulong at mabilis na tibok ng puso namin, ay narinig ko pa siyang mahinang nagsalita. "Ang sikip mo, babe." Napapikit ako sa iya at sa kaba. "Dahan-dahan lang." Mahina kong sabi. Maingat naman siya. Ramdam kong iniingatan niya ako. At kahit alam kong mali ang lahat ng nangyayari, ay hindi ko maitatanggi na naging masaya ako. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay naramdaman kong may taong gusto ako nang mabuo. Yung tipong ako lang ang focus niya sa mga oras na yun. Pagkatapos noon, ay tahimik lang kaming magkatabi. Habang nakahiga ako at nakatitig sa kisame, ay alam kong may parte sa akin na dapat makonsensya. Pero ang totoo ay wala akong naramdamang pagsisisi. Maliman sa paningin ng iba, doong mga sandaling yun, pakiramdam ko ay masaya ako. At iyon ang mas lalong nagpabaon sa akin sa relasyong alam kong hindi dapat nagsimula. Habang tumatagal, ay mas dumalas ang pagkikita namin ni Jello. Kapag may chance ay gumagawa kami ng paraan para magkita. Minsan simpleng dinner lang sa malayong lugar. Minsan, ilang oras na magkasama sa tagong lugar na kami lang ang nakakaalam. Sa mga nakaw na sandaling yon, pakiramdam ko ay nahanap ko ang saya na matagal kong hinanap. Sa piling niya ay nakakalimutan ko ang bigat ng lahat. Para bang may sarili kaming mundo kung saan walang sabit, walang masasaktan, at kami lang ang mahalaga. Pero syempre, hindi pwedeng habang buhay na ganoon. Habang mas lumalim ang nararamdaman ko, ay mas gusto ko nang gawing totoo ang lahat. Isang beses ay diretsahan ko siyang kinausap. Sabi ko handa na akong makipaghiwalay kay Kaiser. Tutal, matagal na rin namang wasak ang relasyon namin. Akala ko matutuwa siya. Pero natahimik lang siya. Pagkatapos, sinabi niyang wag muna raw. "Mainit pa, Ika. Ayokong ikaw ang maipit." Sabi pa niya ay iba na raw ang ugali ng partner niya. Ayaw daw niyang madamay ako kapag nalaman ang lahat. Doon ako napaisip. Kung talagang gusto niya ako, ay bakit parang laging may dahilan para itago ako? Nalungkot ako ng sobra, Papa Choy. Doon ko mas naramdaman kung gaano kahirap ang relasyon namin.
Masaya habang kami lang. Pero pagharap sa totoong mundo ay wala akong pwesto. At parang yun na ang unti-unting gumising sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan akong natauhan. Lunch break noon nang may lumapit sa akin. Paglingon ko ay nanlamig ako. Partner ni Jello. Maayos ang mukha niya at kalmado ang boses. Pero ramdam ko ang bigat na nararamdaman niya. Maayos naman niya akong kinausap. Kung nililigawan ka ni Jello, sana umiwas ka na. Diretso niyang sabi. Parang tumigil ang mundo ko noon. Hindi ako agad nakasagot. Sinabi niyang alam niyang may mga mali siyang nagawa noon. Inamin niyang nagkamali siya sa relasyon nila. Pero ginagawa na raw niya ang lahat para maitama iyon at mabuo ulit ang pamilya nila para sa anak nila. Ano man ang ikwento ni Jello sa'yo, ay sinusubukan na naming ayusin. Dagdag pa niya. Nahuli akong walang masabi. Tinanggi ko man ang tungkol sa amin ni Jello ay ramdam kong alam na niya. At habang kaharap ko siya, ay doon ako tuluyang sinampal ng katotohanan. Hindi ako special. Isa lang akong naging takbuhan sa panahong magulo sila. At kahit anong justify ko sa sarili ko, ay mali pa rin ang ginawa namin. Masakit tanggapin. Sobrang sakit, Papa Choy. Pero noong gabing yon, ay kinausap ko si Jello. Sinabi kong hanggang doon na lang kami. Tutol siya. Paulit-ulit niyang sinabing mahal niya ako. Nahintayin ko lang daw siya. Pero buo na ang desisyon ko. Pagod na akong mabuhay sa tago. Pagod na akong maging dahilan ng gulo ng ibang tao. Kaya kahit mabigat sa loob ko, ay binlock ko siya sa lahat. Messengers, calls, lahat. At doon nagtapos ang relasyon naming minsang nagpasaya sa akin. Pero muntik ding tuluyang sumira sa pagkatao ko. Pinilit kong mag-move on at tinanggap na baka sinubok lang talaga ako ng tadhana noon. Ilang buwan din bago ko tuluyang nakausad. Pero tinulungan ko ang sarili kong piliin ang tamang landas. Nagparamdam ulit si Kaiser. Noong una ay ayoko na talaga. Pagod na ako sa lahat ng pinagdaanan namin. Pero hindi niya ako sinukuan. Unti-unti niyang pinatunayan na kaya niyang magbago. Binawasan niya ang mga rides, mas naging present siya, at ipinakita niyang kaya niya akong unahin. Dahan-dahan ay bumalik din ang feelings ko. Sa ngayon ay may isa na kaming anak at nag-resign na rin ako sa trabaho para mas matutukan ang pamilya namin. Nabalitaan ko na lang na tuluyan na ring naghiwalay sina Jello at ang partner niya dahil nagkaroon na naman ng third party at this time, si Jello na ang gumawa. Wala na akong naramdaman. Wala na akong pakialam. Mas mahalaga sa akin na hindi ako ang naging dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Marami akong natutunan sa karanasang yun, na minsan, hindi lahat ng nagbibigay saya ay tama. At hindi porket masarap sa pakiramdam, ay iyon na ang nararapat piliin. Maraming salamat, Papa Choy. Sa mga kwento nyo, ay mas naintindihan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman kailangang itago. Ika, saludo ako sa tapang mong huminto kahit nahulog ka na. Tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng kapayapaan at hindi pagtatago. Mabuti at pinili mong tama bago pa mas maraming nasaktan. Ingatan mo ang pamilyang mayroon ka ngayon dahil iyan ang biyayang dapat mong pahalagahan.
Mga solid na kapapachoy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Ika, ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.